Kilalanin si Heath Hernandez at ang kanyang mga magulang na mga artista din pala noon sa showbiz. Anak siya ng isang child actor noon at dating aktres. Mahilig siya sa martial arts na nakuha niya sa kanyang ama. Nabansagan siyang ang fighting prince ng Taguig nang pumasok siya sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition Season 2. Mahigit 100 days ang inilagi ng isa sa mga sinasabing promising young actors ng kanilang henerasyon ngayon. Nakita ng mga viewers ng PBB na malayo ang mararating ni Heath sa pagiging isang artista. Tila bumalik naman sa pagkabata ang mga senials o sillennials o mas kilala natin sa bansag na Gen X at millennials dahil sa paglabas ni Heath sa telebisyon. Sila ang mga ipinanganak sa pagitan ng huling bahagi ng 1970s at unang bahagi ng 1980s. Sila ay mailalarawan din na nagkaroon ng pagkakataon na maranasan ang analog childhood at digital young adulthood. Marami ang nagsasabi na sila ay nakakaramdam ng kilig kapag pinapanood nila si Heath, lalo na noong magsimula ang mga fans na iship siya kay co-housemate Caprice. Pero alam nyo ba na bata pa lang si Heath ay na-expose na siya sa maraming tao at maging sa showbiz? Una kasi niyang naranasan ang gumawa ng mga commercials noong siya ay 9 years old pa lamang. Subalit mas nadagdagan pa ang kanyang acting experience nang pumasok siya bilang talent ng Sparkle GMA Artist Center noong 2020. Ilang mga kapuso shows na rin ang kanyang nilabasan tulad ng Lolong at Pepito Manaloto. Napanood din siya sa kapuso drama ng mga Batang Riles at nakasama sa pinakabagong fantaserye ng GMA na Encantadia Chronicles Sangre bilang si Caleb, anak ni Governor Emil Salvador, na ginampanan ng yumaong aktor Ricky Davao. Isinilang si Heath Michael Hernandez noong May 5, 2009. Siya ang nag-iisang lalaki sa 3 magkakapatid. Ang dalawa niyang mga kapatid na babae ay sina Heather at Hara. Ang kanyang pangalan ay kinuha ng ina sa isang sikat na Australian actor, ang yumaong si Heath Ledger, na gumanap bilang si Joker sa Batman movie. Ibinigay naman ng ama niyang si Michael Roy ang kanyang pangalan bilang second name ng anak para may junior siya. Sa kanyang murang edad, hindi lang sa showbiz na expose si Heath dahil mahilig din siya sa martial arts tulad ng kanyang ama at lolo. Nagsasanay siya sa taekwondo, boxing at arnis. Mahilig din siya sa skateboarding, motorbike riding at basketball. Kapag wala naman siyang mga ganap sa showbiz, isa sa mga pastime ni Heath ang pagtugtog ng gitara at ang pag-spend time kasama ang mga kapatid. Kamakailan naman ay natapos ni Heath ang kanyang junior high school sa Key Ed Learning Center. Kung iniisip nyo naman kung kanino nakuha ni Heath ang galing niya sa pag-arte, syempre walang ibang tao ang magtuturo sa kanya nito kundi ang kanyang ama. Nagsimula si Michael Roy Hernandez bilang child actor at isa sa mga naging original child cast ng afternoon show noong 90s na ang TV. Ang pagkakasama niya rito ay dahil sa tulong ng sinalihang contest noong siya ay 11 years old lang sa segment na Little Dream Boy ng noontime show na Sanglinggo na po sila. Matapos na makita ang talento sa pag-arte, nakasama siya sa ilang TV show sa ABS-CBN. Napanood din siyang sumali sa kapamilya reality show noong 2007. Ang Pinoy Mano-Mano Celebrity Boxing Challenge kung saan siya itinanghal na grand winner. Nakasama rin siya sa action drama seryeng FPJs Ang Probinsyano mula 2015 hanggang 2019 bilang si Police Captain Francisco Chicoy Rivera. Noong 2021 lumabas din si Michael Roy bilang si Danilo Garcia sa kapuso drama First Yaya kung saan rin siya ang naging stunt at routine director. Napanood din siya sa Encantadia, Beautiful Justice, Mga Lihim ni Urduha, Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis, Pulang Araw at Black Rider. Nakagawa rin siya ng ilang pelikula kasama ang mga malalaking pangalan sa showbiz. Ang kanyang pagkahilig naman sa martial arts ay nagsimula pa noong siya ay bata pa. Nakuha niya ito sa kanyang ama na si Elvis Roy Hernandez, ang 76-year-old martial artist na ngayon ay nag-i-impersonate na sa kanyang idolong si Elvis Presley. Fun fact lang sa yumaong Hollywood idol na may koneksyon sa lolo ni Heath na si Roy Hernandez. Hindi lang isang singer at performer si Elvis Presley,
Isa rin siyang 7th Dan Black Belt sa Shotokan Karate noong 1974. Nagsimula si Michael Roy na mag-training sa edad na 5. Una niyang sinubukan ang karate bago lumipat sa taekwondo sa edad na 8. Dito naman ay nanalo siya ng ilang parangal sa mga sinalihang kompetisyon tulad ng Milo Little Olympics. Kinikilala naman niya ang kanyang sarili sa MMA o Mixed Martial Arts. Tinawag itong isang trabaho at bagong sport kung saan din siya aktibong nagsasanay at nagpo-promote nito. Isa na rin siyang trainer sa binuksan niyang MRJ camp para sa mga nagnanais pumasok sa nasabing sport tulad ng taekwondo, muay thai, boxing, jiu-jitsu, arnis at mixed martial arts. Pero hindi lang ang mga ito ang kaya niyang gawin dahil isa ring singer si Michael Roy. Siya ang lead vocalist ng rock alternative band na Brainwash, kasama ang songwriter-guitarist na si Jack Panotes, lead guitarist na si Anthony Perez, at bassist na si Harold Nicolas. Ngunit hindi lang ang ama ni Heath na si Michael Roy ang tumulong sa kanya na matutong umarte dahil ang ina rin niya ay isang artista noon. Si Gemaline Estrada Hornales ay isang dating aktres noong early 2000s. Nakagawa siya ng ilang mga proyekto at nakasama ang mga malalaking pangalan sa showbiz. Napanood siya sa mga pelikulang Cool Dudes 24/7 noong 2001 at Crying Ladies noong 2003. Hindi lang nagtagal ang karera niya bilang isang artista dahil iniwan niya ang pag-arte para bumuo ng pamilya kasama si Michael Roy. Dahil dito, mas nagkaroon ng maraming oras si Gemaline para asikasuhin ang kanyang mag-aama. Halos 2 dekada na silang magkasama, pero 11 years na ang kanilang marriage. Magkaibigan silang nagsimula ni Michael Roy, kaya naman nagkakasundo sila sa halos lahat ng bagay. Pinalaki nilang magkasama ni Michael Roy ang 3 mga anak at ngayon nga ay nagsisimula na muling makilala si Heath sa showbiz. Masaya rin ang pamilya nila dahil sa ipinakitang suporta ng mga fans para sa kanilang uniko iho na itinanghal bilang PBB Celebrity Collab Season 2 second big placer. Ang kanilang panganay naman na si Heather ay naging aspirant sa Star Hunt, the Grand Audition Show noong 2018. Sa paglabas nga ni Heath sa bahay ni Kuya, dala niya ang mga aral na kanyang natutunan kasama ang mga co-housemates at lahat ng ipinabaon sa kanyang karanasan ni Big Brother. Sa mundong kanyang kakaharapin ngayon, kailangan niyang trabahuin ang ilang mga bagay na sa tingin ng mga fans ay makakahadlang sa kanyang pag-aartista. Ito ay ang pagiging mahiyain niya. Aminado naman si Heath na mahiyain talaga siya, pero ginagawa na niya ito ng paraan ngayon. Unti-unti nga ay ipinapakita na niya ang kanyang confidence sa maraming tao. Sa naging tanong ni Bianca kay Heath sa nangyaring Ultimate Tapatan Challenge kasama ang mga ex-housemates, ipinakita niya sa mga tao ang maturity ng kanyang pag-iisip. Paano daw kasi niya sisiguraduhin na strong siya sa paglabas niya pagkatapos ng PBB? Sinabi ni Heath na susundin lang niya ang guidance ng kanyang mga magulang at ang mga payo nila. Don't let what other people think determine who you are, ang sabi nila sa kanya. Kaya naman alam ni Heath na magiging strong person siya sa labas dahil sa patnubay ng kanyang mga magulang. Para naman sa mga nag-aabang sa pagtatambal ni Heath at Caprice sa isang proyekto, sinabi na ng GMA Network na magiging cast sila sa romance family drama series Pangarap na Ginto na mapapanood daw sa GMA Afternoon Prime. Kaya naman kapit lang ang mga fans nila dahil malapit na silang mapanood na magkasama. Sila rin naman kasi simulat sa poll ang sinasabing bagong love team na hindi inaasahang mabuo sa loob ng bahay ni Kuya. Ang love team na magpapakilig sa kanilang henerasyon. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.